Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong. Kahit 2 araw o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako nakita nag-ubo-ubo ako pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunga nga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. Diba, binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Problem, hindi siya nag-leave pala. May kasalanan, marites pa at may interesante kami o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Yawa mo. Okay. Sabi niya, sorted DNA, tayo sa private company pag may sakit na. Okay na yan, Palangga. Okay. Okay na yun si Maharlika. I'll talk about it. Okay, mag-react ulit ako. Okay? So, sino ngayon ang sinungaling? So, for sure, hindi natin alam na pwedeng bumalik yan yung kanyang sakit dahil nuknukan siya ng sinungaling. Ang punto de vista natin dito, mga kababayan, okay? Ngayong kahapon ay napatunayan na naman ng inyong Palanggang Maharlika na nagsasabi tayo ng katotohanan at tama lahat ang ating puting ahas. Ang point kasi natin dito, meron si Bonjing na nilabag na batas. Kasi nagsinungaling siya na, okay lang siya, magaling na siya. At ang punto de vista natin dito, 2 months, based dun sa vlog natin, during that time, na 2 buwan siya na nagpagaling. At ngayon kahapon ay inamin niya na meron nga siyang cancer. At nagpagaling siya. Galing mismo sa bunganga niya. So niloko talaga kayo. Niloko kayo na hindi siya nagpaalam. Di ba merong, meron siyang dapat pananagutan sa Civil Service Commission. Kasi may rules yan. Dishonesty yan. Kasinungalingan yan, mga kababayan. Dahil sumusweldo, sabi ko nga kanina, kasabi ko nga dun sa previous video, na sumusweldo siya. Okay? Pwede siyang kasuhan ng grave misconduct. Okay? Okay. Sabi dito, under Civil Service Commission Resolution number 060538, okay? Rules on Administrative Cases in Civil Service, grave misconduct or serious dishonesty. Kasi sumusweldo siya. Imagine mo, ang sarap ng buhay ng buwaka ng ina. Kayo nga may sakit kayo, ayaw kayong tanggapin sa East Avenue o sa General dahil wala kayong pangbayad, di ba? Wala kayong pambiling bulak, wala kayong pang down payment, nang matay na lang ang inyong mga pamilya dahil wala kayong pera. Pero yung buwaka ng inang Remulya at kahapon umamin siya, habang siya ay lumalaban sa kay kamatayan, tuloy-tuloy ang sweldo niya. At hindi in-announce sa publiko na siya ay may sakit. So during that time, dahil inamin niya, dapat ito imbestigahan sa Ethics Committee. Ito, based dito sa vlog ko. Mga kababayan, hindi ito. Ngayon, kayo dyan sa Senate,
Well, alam naman natin walang mangyayari sa investigation. But napag-uusapan natin, di ba, meron siyang pananagutan. Sino ang nag-proxy sa kanya? Nung siya ay, inamin niya, dumudugo yung ilong niya, di ba? Nakita naman ninyo. Sino ang umakto nung siya ay nakahiga sa banig o nakahiga sa kama? Sino ang nagpatakbo ng DOJ? Sino yung in charge? Sabi ko nga, si Satanas ang nagpapatakbo dahil si Bangag ay hindi naman nagtatrabaho yan. Sino ang ano sa kanya? Nag-take over in behalf of Remulla? Illegal pati yun. Diba? Illegal ang pag-delegate ng posisyon, mga kababayan, ng nakahiga ka sa kama, tapos may umaakto, ikaw ang sumusweldo, si Remulla ang sumusweldo, sa kanya ang perks lahat, usurpation of authority. Lagi natin naririnig yan. Sino ang nagpatakbo ng 2 buwan siyang nakaratay at puro optics, tapos nilabas ko yan na may sakit siya, tapos babalik ta rin pa ngayon na si Maharlika ang fake news. Sino ngayon ang lumabas na fake news? Ang gobyernong Bangag na ito. Paano mo pagtatiwalaan si Remulla? 'Di ba? Di ba sabi nga nila, dapat ang isang politiko, ang isang taong gobyerno ay meron siyang honest siya, dapat ang tiwala ng publiko sa kanya ay intact at dapat accountable siya sa mamamayan na nagpapasweldo sa kanya. Wala na siyang integridad. Pwede siyang talagang mapatalsik dyan dahil doon pa lang wala nang transparency and accountability. In 2023, in-explore ko na sa inyo, nakita niyo naman 2 video natin, December 2023 and February 2024 last year. So wala na pong integridad itong hayop na Remulla na ito. Kung yung mga regular yung mga common government workers, 'di ba? Nire-reprimand sila, 'di ba? Kapag meron silang mga pagsisinungaling na mga, kung ano man ang kanilang pagsisinungaling. Kasi sumusweldo nga, ang punto de vista natin, pera ng bayan ang nilalamon, nilulunok ni Remulla. So, habang siya nagpapagaling at hindi siya nag-leave, pwedeng imbestigahan yan. Alam mo, mahuli yan mga yun. Mahuli yan kung si Kong Marcoleta. I hope, sa dami ng problema, no? Si Remulla, noong 2023, meron ba siyang black and white na siya ang nagkaroon ng leave of absence bilang DOJ Secretary habang siya ay nakikipaglaban kay kamatayan? Di ba? Again, meron na naman yan, panibagong pwedeng ikaso sa kanya. Kasi nga, ulit-ulitin natin. Tinago niya sa atin eh. Nagpanggap siya na okay lang siya, nagpapagaling na siya. Niloko niya tayo. Ginawa pa nila akong fake news. Tulong-tulong yung mga vloggers sila, sinungaling yan si Maharlika, hindi yan totoo, Exactong word na sabi ko, may leukemia siya. Kasi mismo yung puting ahas natin, malapit lang sa kanya. Okay? Kilala siya. Diniceive nila tayo. Paano pag tiniwalaan? Ayan ang ebidensya. 2023 na video ko, pwede nilang gamitin yan. Okay? And 2024, na nagsinungaling siya, sumweldo siya, niloloko niya kayo, mga kababayan. So meaning, nung time na yon, sino ang nagpatakbo sa Department of Justice? Sabi ko nga, ang nagpatakbo, yung hayop na Satanas. Tau-tauhan lang naman lahat yung mga yan eh. Ginamit ni Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan para pagsinungalingan kayo na kunyari si Remulla pa rin ang functioning DOJ pero nakipaglaban na siya kay kamatayan. Di ba? Ngayon, ano gagawin nyo? Anong gagawin ng mga sundalong supot? Di supot pa rin. Hindi pa rin sila maninindigan. Sabi nga, ang pwede niyang kaharapin kung talagang siya iimbestigahan ay kasong administratibo under dito sa CSC guidelines o sa Civil Service Commission. Neglect of duty and misconduct. Number 2, criminal case, usurpation of authority or graft and corruption. Bakit, mga kababayan? Kasi ninanakaw niya yung pera ng bayan through that sweldo na nilalamon niya at kung mapatunayan na hindi siya nag-leave of absence, pag nanakaw yan, niloloko mo yung taong bayan. Di ba?
Paglabag na naman sa what? Paglabag na naman sa katulad sabi ni Trishula, katulad ni Colonel Grijaldo, 'di ba? Nahinto yung salary nung kinulong nila diyan sa Congress. Tapos siya nag-inamin na ngayon. Mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, never tayong dito na fake news. Kung iimbestigahan lang siya. Nung panahong yun ba, nang sinasabi yun na nag-recuperate siya, inamin niya na nagkikimo siya. I handled tons of patients dito sa Amerika. Pag nagkikimo ka, mga palangga, siguro may mga kamag-anak naman kayo na may sakit, di ba? Hindi makakapag-isip ang utak. Andiyan nagsusuka ka, in pain ka, di ba? As in, irritable ka. Paano nag-function si Boying Remulla nung 2 months, maybe more than that, actually 6 months eh. Di ba? Paano siya nag-function? Sino ang umakto? Nag-proxy sa kanya. So, paano natin pagtitiwalaan ang buwaka ng inang ombudsman ngayon, galing from DOJ, na niloko kayo? Di ba? Niloko ang taong bayan. So, malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan, Ombudsman, Remulla bears leukemia diagnosis after, nabalita na. At umamin siya kanina. Pinarinig natin sa inyo, mga palangga. Di ba? Ngayon, mag-iimbestiga siya dyan. Sa ngayon pa iimbestigahan kinakasuhan nila dyan sa ombudsman, si Sara. Sino pa? Si Chavit Singson. At lahat ng mga Duterte-aligned na politiko. So, ang point natin, paano pagtitiwalaan? Niloko na nga kayo eh. Di ba? Niloko na kayo ng mga hayop na to. Nasa inyo pa rin yan. Malamang nag-fenta siya, sabi ni Mia. Oo. Kasi pag in pain ka, kung ano pa ang pwedeng binigay sa kanya. Nakita natin lahat, hindi lahat. May mga kamag-anak kayo na ganitong klaseng kondisyon, di ba? Actually, I remember yung classmate ng sister ko. That was long time ago. I was in first year college ako. Long time ago na yon. Sa PGH, namatay nga yun eh. Malangit nawa ang kanyang kaluluwa, yung classmate ng sister ko. Babae yun. Binisita ko lang. Nakita ko yung kondisyon nung na yun, ng pasyente. But anyway, alam naman natin yon. Ang problema lang, mga kababayan, ay niloloko tayo. Ginagago na tayo lahat. Nilalayo na ang issue. Okay? Ngayon, nilalayo yung issue sa tunay na mga kawatan. Sa tunay na mga sangkot dito sa flood control, katulad kay Tambaloslos at dito kay Zaldico. Recently, may banalita na namataan daw yung mga chopper, yung mga air assets ni Zaldico ay namataan sa Malaysia. Sino nagpalusot? Di ba? Sabi ni Super Mario, baka si BBM may cancer din, si Bangag, pero sumusweldo pa. Hindi natin alam, mga kababayan. Ang punto natin, si Zaldico, namataan yung kanyang air assets na sa Malaysia. Sino nagpalusot yan? Di ba? Hindi yan makakalabas kasi kailangan mo ng clearance bago ka magpalipad ng helicopter at eroplano. Nakita doon, sino nagpapalusot sa mga yan? Di ang Bangag administration din. Di ba? Sila rin ang nagpapatakas dito, mga kababayan, ang nagpapatakas sa mga kawatan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, sara-sara, pulong-pulong. Lahat ng kalaban nila, lahat tina-target nila. Okay? So yan ngayon, habang kayo ay naghihirap. Lahat sinabi ko naman na sa inyo eh. Hindi tayo sisinungaling dito, mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito para sa inyo, para sa kinabukasan ninyo. Pero sabi nga natin, ang mga sundalong supot at mga pulis ay what? Tahimik pa rin.
sa kabila ng panggagago ng mga taong gobyernong ito. Aha. 'Di ba? Anong sinasabi dito? Mga kababayan, sabi ko nga kahapon ba yun, the other day mga vlog natin, ang Bangagan at saka Dilawan ay nagsanib puwersa na. 'Di ba? Si Chris Aquino at saka si Lisa Tanas. Kaya sabi ko sa inyo, niloloko lang kayo eh. Meron silang common denominator, vested interest. At kawawa talaga kayo dyan sa Pilipinas kung hindi kayo manindigan. Ngayon, di ba, si Bangag, nasa na naman, naglamyerda na naman. Wala naman nakukuhang investment sa kadyotahan niyang paglalamyerda niya. Tapos kayo, wala. Nangalang. Gutom. As ngayon, etong sino ito? Si NBI Director Jaime Santiago nag-resign na may kapalit na ba? May kapalit na ba itong si Jaime Santiago na nanakot sa akin? O nag-resign siya, irrevocable ang kanyang resignation. Isa pa yan, di ba? Na nagsinda kay Maharlika noong July 2024. Nung inilabas ko sa inyo yung pulburon video, kung narinig ninyo kanina sa first part ng video, sabi ko, wala pa sa akin yung video. December yun, pero parating na, hindi pa nabibigay, di ba? That was December. Tapos nung July 2024, inilabas ko sa inyo. Nagkakamali ba si Maharlika dito sa lahat ng mga ko sa inyo, sinabi ko o pinangako ko sa inyo? Pagdating sa impormasyon, mga kababayan, lahat puro pagnanakaw ang issue. Okay? Lahat sila uubusin ang pera ninyo. Yung mga ninakaw nila nakatakas, kung napatakas itong air assets ni Zaldico, mga kababayan, malamang yung mga ninakaw ni Tambalusos, ninakaw ng mga kongresista, lahat ng makasabot nila, nakatakas na rin. I mean, nailabas na rin dyan sa Pilipinas, di ba? Anong sabi ni, ni pangalan nito? Ni Boying Rimula? Kesyo gagawin nila, pananagutin nila ang mga tao, pananagutin nila ang mga may kasalanan. Sino pinapanagot nila? May nakulong ba hanggang ngayon? Di ba, puro diska-diskaya lang? Pero tignan mo, paano nakatakas na yung air assets ni Zaldico? So malamang nasa offshore account na ang mga pera ninyo. Dahil yung salin na yan, sinasabi ko naman sa inyo, okay? Wala yan. Di ba? Ang ginagawa nila, sabi nga ni Miriam Santiago, the late Miriam Defensor Santiago, ang gagawin nila, tatanggalin nila lang yung pera, at before the end of the year, tapos ibabalik na naman nila uli kapag tapos na yung pag-scrutinize sa kanilang salin. Or, sa panahon ngayon, wala na yan dyan sa Pilipinas. Nandoon na, paaral ng kanilang mga anak sa iba't ibang bansa, katulad ng mga Atayde, mayroong bahay sa Paris, si Tambaluslos, di ba? May bahay, halos lahat yan. Si Zaldico, lahat yan. Kaya luging-lugi ang taong bayan dito. So magtataka kayo, paano nila na ipupuslit o nailabas itong air assets ni Zaldico based doon sa latest news? Kung what? Kung walang clearance. Di ba? Mapapalabas ba yun? So alam nyo na, ginagago lang talaga kayo. Sabi ni Zara Lina, sabi daw ni Lacson, may ilalabas siyang witness, magugulat ang lahat. Julul, makagawa-gawa na naman yan. Magpapaniwala kay Lacson, mga palangga. Ito lang naman ang mga issue natin ngayon. Paulit-ulit na lang. ICI pa rin. Independent Commission Investigation or Independent Cover-Ups. Sirain ng mga Duterte, sirain ng mga vlogger. Tapos sabi ni Remulla ngayon, nasa maayos na daw siya na kalusugan after nung, kanyang leukemia dahil magaling na daw siya. Huwag ka pa sisigurado, Remulla. Pag sinipsip na lahat ni Dracula, o yung iyong dugo, mauutas ka rin. Dahil sa katarantaduhan mo, sa kasinungalingan mo, di ba, dapat kang makulong. Dahil kung gagamitin na proof, na ebidensya,
yung vlog ko noong 2027 at February na sinabi ko na ikaw may sakit, kino-question ka namin dahil pinakikinabangan mo ang pera ng bayan, dapat kulong kang buha ka ng inaka. Wala ka dyan dapat sa ombudsman. Okay? Dahil criminal case ang kaharapin mo and administrative case, binababoy mo ang taong bayan. Anong recently yung mga balita? Malacanang, dumistansya sa plano ng ombudsman na silipin ang Duterte drug war. Distansya? Matapos pakidnap si PRRD? Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community niya na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? Oo. Babagsak din sila kung declare nila martial law. Kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. well, yan po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin ng mga sundalo natin sa... Hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Question from please. Question ng mic, mahabang binabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Puso. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Press the button. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampelo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang minaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko Knowing Lacson, dapat. Kaya tuwan-tuwa ako na nanalo. Binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story.
siya na ang mag-decide dyan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman. Ano do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko, dapat unahin niya yung priority